Sige, bakit makatulungan natin lang ay problema din na di kayang lunasan tayo naman tulong na mga tao nakakaawa ang mga mo bakit siya nakakaganda bakit ka nagagalit di naman ako galit bakit ka tumatawa di naman ako natatawa babaliw ka ba lakas ng topak mo lakas ng topak mo nababaliw ka ba Kamusta, masang Pilipino? Kung mga nakaraang linggo napanood niyo po ang isang bakbakan na pinamumunuan ng ating mga stuntman, ngayon naman po, isang bakbakan naman ng musika ang ating pag-uusapan. Sa mga nakakilala po, isa po ito sa kinikilalang living legend ng rock and roll ng Pilipinas na walang iba kundi si ating senior idol Gary Perez. Andito po siya ngayon upang makapanayam ko. Sir, Rusa, pakilala muna tayo sa ating mga televiewers. Good day! Gary Perez po ito. Rock and roller noon pa pong 70s, during the 70s. Sampaguita, Anak Bayan, at nakasama ko rin po si Pepe sa Highway, tapos naging Airwaves. At marami pong papong iba. Yun na po yung pinaka-highlights ko. Yung grupo ko kay Pepe at sa Pagita and Anak Bayan. Doon po ako nakilala. Gumawa po ako ng mga kanta, lalong-lalo na sa Sampaguita Project, sa Bonggaan, Tao, Laguna, sa Diyos Damang, at iba pa, Sayawan. Marami pa pong iba. At nandito po tayo para magsaya at mag-rock and roll. Kamusta naman ang buhay mo ngayon, idol? Ito, okay lang. Enjoying life lang ako. Enjoying life. Kasi siya, retired na ako. Pero, tumutugtog pa rin ako. Anytime. Anytime here inside the house. Ready. Yun. Ready pa. Anong mga pinagkakabalaan mo naman na itong pinagdaanan natin pandemic, di ba? Dito ka nang balagi sa bahay, hindi ka pa naglalabas. Hindi, kasi senior na ako, bawal. Oh. So, anong ginagawa ko lang ngayon? Puro gitara lang, saka, bodybuilding, sarado na yung gym. Sarado yung gym, pero bukas na ngayon, pero ayoko pa rin. Pero ito, may dumbbell ako, meron akong, ito, yung power resistance, ang tawag dito? Power resistance bands. Parang so yan ang mga pinagkakabalaan mo rito, libangan yan. Saka siyempre si Bisis, nalagaan ko, nagmamahalan kami dito. Pugad namin. Saka yung anak namin, nandito na kami palagi. Saan ka ba lumaki? Dito sa Manila? Dito lumaki ako sa Quezon City talaga. Quezon City. So ilang taong ka bago ka naging banda? 12 years old banda na ako. 12 years old banda. Tapos 14 years old, nasa Vietnam na ako. Oh. Tumutil kami sa Vietnam sa mga American troops, sa mga bases. Nag-tour kami doon. Sinong mga nakasama mong banda? Ang banda ko noon, yung pinakayo na pa, halos ang una kong banda is supposed to be dati Dynacord ang pangalan. Pero naging Strange Hallucinations nung pumunta kami ng Vietnam. Kasi we'll be catering to the American troops. So, yung kailangan English, di ba? Parang mas malakas ang dating. So, Strange Hallucinations. Anong istorya bago kayo nagkasama ng kinikilala yung banda at nila Sampaguita? Ganito. Ang nangyayari nun kasi nasa Olonga po na ako. Yun nga, galing ko ng Vietnam, tapos may nakilala ko sila Hector, yung nagkaroon kami ng banda na yung Purple Star,
3-piece to, tapos mga Hendrix, ganito, ganyan. Tapos, meron din akong gumagawa ko meron din kaming konting sariling atin na, pero hindi naman na-record. Anyways, pagkatapos noon, ang sinabi nila sa akin ay pumunta raw ako dadalhin ako ng bahista ko mga selector na pumunta ng Olongapo kasi yun daw ang mega, yun daw ang ng musician, yung bootcamp ng mga muskero. Sabi niya maraming maraming tugtugan doon. Tapos sabi nga nila, sabi ko, di ba doon si Resty Pabunan kasi alam mo, mas bata ako kay Wally at saka kay Resty. Ako pinakabata sa kanila So, fan lang nila ako. Sabi ko, makikilala ko si Resty doon. Pumunta sumama ako. Anyways, noon nandun ako, nag-umpisa na akong nagkaroon ng pangalan. Doon una, sabi nila, pogi din, nakapipimperis yan, pogi. Hindi niya nare-recognize yung pag-gitara ko. Bandang muli, yun na nga, parang gumanda na yung nag-umpisa ako sa wala. Sa wala, nakikijam lang ko. Pagkatapos, naging tumaas na yung sweldo ko from 7 pesos, naging 20 pesos, 25, malaki na yun, tapos 50. Oo, malaki na yun. Kasi I'm talking about 50 years or 60 years, 50 years ago. Tapos, nung ando na ako, yung talagang yung beer mo, paid bukar na, libre na yung libre, pagkain, tulog, bahay, lahat. Napuntahan ako ni Pepe, dumating. Tapos, nakita ko, inibita ko sa bahay kasi kwentuhan kami lang. Hindi ko na alam kung bakit. Nagulat ako bakit siya pumunta roon. Ganito, araw niya raw ako. Titignan niya kasi nabalitaan niya raw na magaling daw ako. Gano'n. Ko, di ko na maalam yan. Diba? Actually, para bang... Saka di pa ako nag-original nun. Tapos ngayon, nung nag-jump kami. Iniimbita ko sa bahay ka na lang. Huwag ka na mag-check-in sa hotel. Tapos yung sabi niya, kailangan ng ganda ng tugtog. Yung Summer Winds. Sabi niya, kailangan ko lang ng tulong. Tapos sabi niya, sana samahan mo ako. Sabi ko, ganda ng pwesto ko. Kailangan iniisip ko, pinaka my dream ko na to. Diba? Kasi nung natusok sa Olongapo, napipintasan ako. Hindi rin ako plakado. Hindi rin ako plakado tumigtog. Kasi sa Olongapo, plakahan. Plakahan. Ngayon, nung lumabas yung himig natin, yun na nga, dun lang ako nagkaroon ng break na okay. Ngayon pala, yun pala talaga. Tapos lumabas din yung The Song Remains the Same by Led Zeppelin. Yung sinasabi nila hindi ko pinaplaka na adlib ng Stairway to Heaven. Ayan, layo ng ginawa ni Jimmy Page. Siyempre, live di ba? At saka have fun, hindi ka namusugin ng plaka. So anyways, yun na nga, ang nakadiscover talaga sa akin si Pepe Smith. Pagkatapos doon, nung nag-record na kami ni Pepe Smith, sunod-sunod na, naging anak bayan na ako. Kasi yung drummer namin ni Pepe noon, sa highway noon, si Edmund Portuno. Yun, ando na ako. Tapos si parang wali ko, si Kuya, ayun na, barkado na kami. Pero nagbanda rin kami ni Kuya, ang pangalan Blitz. Pero bago pa yun, Sampaguita muna, tapos anak bayan. Tapos nga, Blitz. Blitz, nakasama si Wally. Si Wally Gonzalez. Nagpunta kami ng Singapore. 1984 yun. Nag-perform kayo ron? Oo. Bali, ilang taong kayo ron? Nung nandun ako, mga 27, 28 yun. Sino man nakasama mo sa Vietnam banda? Yun nga, yung Katipon Brothers, yung taga-tondo rin yung mga yan. Parang kasi story ako nung 12 years old ako, nung nag-abroad na yung nanay ko, bagsak na ako sa grades Kasi puro gitara lang nasa isip ko, hindi na ako pumasok. Tapos yun na nga, kasi syempre, may nagdala sa akin sa isang party. Nakita ko yung drummer nila, mas bata pa. Halos kasing age ko, mas bata pa ng konti. Ngayon, pumunta ako, marunong na ako mag-gitara, di ba? Almost 13 years old ako. Nag-jamming kaming dalawa. Kami na terno itong dalawa. Ngayon, gusto lang ako. Napalapit ako sa kanila, magkakapatid. Katipon Brothers to. Take note yan. Sila yung mga
hanggang sa inampun na ako, doon ako tumira kasi nasa away ako eh. Oh, stop ba? Ayaw na kasi magagalit sila sa akin kasi nagsira na ako na hindi na ako mapasok. Yun na. Tapos nga, nung nagkaroon kami na, tiyo ko, merong production sa Vietnam. So, sa American troops. So, pumunta kami. Tapos kinausap nila yung daddy ko, si Ben Perez. Pumayag naman. Kasi tiyo ko, pumayag naman na makapunta ako doon. Kasi wala na, sira na yung pag-aaral ko. So hindi mo talaga tinuloy yung pag-aaral mo? Hindi, hanggang second year high school. Pumunto ka na talaga sa pagbabanda? Second year high school lang ako. Pero hindi ko pa rin pinagsisisihan. Pero ano yung grupong kaunang-unang grupong nakasama mo na nag-recording kayo? Ang unang, si Pepe nga. Si Pepe. Pepe introduced me into recording. Kayo ni Pepe na magkasama? Yes. Hindi mo kasama si Edmond Fortuno nun? Si Pepe lang? Hindi, actually, Pepe lang. Ang si Pepe ang pumalo. Si Pepe I'm talking about Summer Winds. Si Pepe ang pumalo, at si Pepe rin ang nag-bass, at ako rin ang nag-gitara, at nag-rhythm si Jun Lupito. Pero sa mga adik sa lahat, parang ako lahat. Ikaw na pinira? Yun yung pinaka-first na recording mo? So I can say na si Pepe ang naka-discover sa akin. Anong tugtugang break composition ang ginawa niyo rin sa magkasama kayo ni Pepe? Yun nga, yung Summer Winds. Summer Winds. Tapos, pero yung iba hindi namin na-record na. Hindi na. Pero marami, Dr. Quack, marami lahat yan. Tapos after Pepe, sino na nakasama mo? Anak bayan ako. Anak bayan. Kasi parang si Pepe kasi parang meron siyang medyo alam mo naman si Pepe talaga original rock and roll. Diba? So ngayon, habang nawawala minsan bigla, kinigidnap ng mga kabarkada niya, mawawala. So kami ni Edmond ngayon nag-usap, okay, sabi niya, mag-anak bayan na tayo. So nag-anak bayan kami tatlo, 3-piece band din. Tapos nga, nung nakita kami naman ni Nilo Santos na producer magpo-producer namin ng Anak Bayan, introduce niya at sinabi niya sa akin, dapat kami yung gagawa kami ng album. Sinabi niya sa akin, meron akong proposition siya, gawa tayo ng album, ng first female rock. Pala, yun na nga, si Tessie, thesis niya. Sabi niya, ito Gary, pero ikaw gagawa ng kanta. Sabi ko, ba? Pwede. Kausapin natin si Edmond Edmond Fortuno, si Bosyo, para hindi pa kasumama loob. Pumayag. Yun na nga. So, dun lumabas ngayon yung magbonggaan tao. Yun ang pinakaunang-una. Yun ang pinakauna. Bonggaan tao. Yun yung nakasalang sa inyo sa pagkita. Yes. Bonggaan mo na. Tapos tao. Nirecord namin, Nirecord namin yun. Yung tao ang bigat nun, pero wala akong imong komposisyon eh. Yun lang, yung parang nagagawa namin, nirecord namin. Bal, sino nag-compose ng tao? Ha? Sino nag-compose ng tao? Ako. Ikaw talaga? Kuya, pati bonggaan ako. Ikaw. Meron din sila, tumutulong din sila a little bit. Nagkaroon nga rin kami ng usapan dyan, na sila, na collaboration din. So, ganito, ganyan, Sabi ko, okay. Pero kung yung mga ibang tao sinasabi, pag may nasabi ka ba, pero okay na sa akin. Maraming pong bibigay. Sa Diyos naman galing lahat yan, hindi naman sa akin. Binigay lang sa akin ng Diyos yan. So, gaano kayo nagtagal sa ilang taon din nabot ang banda niyong Anak Bayan? Anak Bayan? Matagal. Mabot yan ng mga 6 years. Correct me if I'm wrong. Pumuesto ba kayo sa Shaky Stop ba nun? Hindi. Hindi ba? Never. Olongga po. Gapo, Saka sa mga concert siya. Kasi nung araw, pag sinabing banda Gapo ka, mga taga Manila, gano'n eh. Kasi alam nila, araw-araw nga. Matindi mga banda ng Gapo eh. Gabi, hindi nga ako pwede nung nandun nga ako, lalo na nung busy na, hindi nga ako makapag-day off. Isang araw na lang ay hinihingi ko. Isang hirap pa eh. Sabi niya, parang 7 days, sabi, sino ba naman hindi gagaling doon? Pagka gano'n. Kaya tama yung sinabi sa akin na yun yung bootcamp. Di ba? Alam mo yung bootcamp di ba, sa military? Oo. Di ba sa military? Yun yung training ng mga sundalo. Di ba? So, kasama-kasama ka doon. Di ba? Bubugan yun. Kasi kaya naman din ako pumunta doon. Kasi sa Manila noon, nusog kami,
concerts din. Ano rin, na-recognize na rin nila ako. Kasi bata pa ako. Pero kaya lang, paminsan-minsan lang. Hindi naman kami pumapwesto. Oo. Yung time na yun, Ang event lang. ang tugtugan noon, nasa Dubai Boulevard, puro soul. Sila Boy Camara, sila soul jugglers, yung mga gano'n, puro soul. Sa Ang, Bayside. ang rock and roll, sa DCRJ, paminsan-minsan lang, once a month, or once every 2 months, 3 months. So, boring, wala. Parang so yun nga, doon ako niyaya. Hindi, pumesto ka rin kay RJ, no? Diba? For a while. Konti lang. Hindi ako nagtagal. Kasi, nung time na yun, na ako kasi, original na eh. Oo. Pero hindi ko naman sabi hindi siya original. Urit talaga siya. Kaya lang yung sa akin medyo mas maingay doon sa tugtog niya. Hindi, pangmasa nga yung mga tugtugan niya eh. Kaya pumutok agad eh. Ah, Hindi nakakilala eh, no? kasi ang influence ko kasi talaga Beatles eh. Kinagat Yung, ng alam mo, tao eh. alam mo kasi ganito yung unang gitara ko, Ventures. Ventures. Ang mga, kasi mahilig ako sa instrumental eh. So, Ventures lang talaga. Tapos nga sa nakita ko na yung Beatles, yun na. Mahilig na ako mag-compose. Doon na ako naging melodic. Yung para bang, yung talagang pwedeng pangmasa na talaga yung lumalabas sa mga melodiya sa akin. Hindi sa kanya, alam mo, kasama rin sa ano yan eh. God created me to be a... Pero may dugong banda pa talaga ng pamilya niyo? lolo ko lang. Lolo. Pero mami ko, singer. Yun. Singer talaga. Sa kanya ko nakita lahat yung musika na yan. Kasi singer siya, tapos yung during that time, bawal pagka nag-practice sila, punta kayo lahat sa kwarto, doon na kayo, hindi na pwede makahalibilo sa kanila. So, bisil, pumingin ako sa pinto, nakikita ko may drum set, may guitar, may tumuturot, sabi ko, sarap, masaya sila. Doon ka na-influence. Masaya sila, pati mami ko, ganun-ganun yung mami ko. Buhay pa ba mami mo ngayon? Yeah, nasa Amerika. Medyo may na siya, may nagkakaroon ng malapit na matanda na. Biro 68 na ako, buhay pa siya. Malakas pa. Malakas pa. Kaya tatagal pa ako. So, ngayon, since andito ka lang, sabi mo, ito na pinagkakabalan mo, minsan, wala ka bang balak na lumabas ulit para tumugtog? Oo. Meron. Anytime. Pag meron tumawag sa akin, yes. Yun. Yes lang ako na yes. Minsan may mga tumatawag sa'yo para... Palagi. Palagi na. Lalo na noon, nung bago mag-pandemic, ang dami ko mga maliliit na meron ding malalaki. Lumalabas ako lalo na sa mga out of town. Oo. Maganda rin sila magbigay ng bayad. Hindi sa kayo ginawa sa akin ng Diyos eh. Na para mag-entertain ang tao. At hindi lang yun. Ang mga kanta ko naman kasi is nililrelate ko sila sa pag-ibig kay God. Kaya meron akong, I believe that I have a mission here on earth. I'm a mission from God. Para Blues Brothers. Parang si isa pang senior, si Mike Cano pala. Yeah. Pastor na siya ngayon, no? Yeah. Ganun naman talaga. Dapat talaga ang... Hindi mo ba siya nakasama? O nakajama? Hindi. Pero, barkada ko siya. Oh. Of course. Kami ng Juan de la Cruz. Yung Juan de la Cruz, sa pagkita, anak bayan, isang tropa lang. Oo nga. Magkakabarkada. Kayo magkakano. Si Mike Cano pa lang, hindi ko nakasama. Si Wari, nakasama ko. Ganun. Si Resty, nakasama ko rin niya. Isang tropa lang yan. Lahat siya mababait. Ako lang pinakabunso sa kanila. May communication pa kayo nila. Yes! Kung isang araw lang, kausap ko si Wally, sabi ko, alas maiyak-iyak ako, dahil kasi kumusta na nga pala siya? Okay na siya. Wow, nag-ano na eh. Kasi, sabi ko na kumpare ko yan eh. Kumpare ko yan si Mike, si Pepe, si Wally. Ninong yan ang anak ko. Mag-kumpare ka. Hindi na magpakaiba talaga. Ano yung closeness nyo talaga? Very close. Family. One family. Hindi mo namimiss na makasama sila ulit? Siyempre namimiss ko. Kaya kung bibigyan kayo ng pagkakataon na magkasama-sama kayo ulit? Yes. Yeah. Alam mo, yun ang pangarap ko. Sabi ko nga sa isip ko, sana
Pero nung mag-produce, Lord, pinag-pray ko. Alam mo kung anong gusto ko talaga? Kasi pumunta Gusto pa ko, yun sa tao. ako, No? si Wally, at saka si Resty. Kayo yung mga living The legends best. ng rock and roll eh. Oh, the best yun. Na magka-concert man lang one time. Sabi ko. Kahit mga bagong banda ngayon, andun yung hindi kayo inabot pero yung tugtugan nila, tinutugtog yung mga tugtugan nyo, no? Yun na nga yun. Yeah, Alam mo nung nasa Amerika ako, 20 years ako sa Amerika, di ba? Taus yung Facebook. Sabi nga na, ginawa ako ng ano pa, ng page ako ng ano. Kuya, I made your sa Facebook. Ang tawag dito yung ano. Page. Meron akong ano, nasa Facebook na ako, ano tawag dito? Account, Facebook account. Hindi ka na. Tapos nung nakalabas na ako, dahil mabati sa akin. Tapos sinasabi, ano raw ako, idol, saka icon. Sabi ko, ano yun? Ano yung ibig sabihin nun? Ganito, ganyan. Hindi. Doon ko na realize, sabi ko, yung gratitude ba na ano? Sabi ko, wow. Yun, kaya nga, in-advise nila na mag-divorce na ako. Umuwi ka na lang. Marami Kahit ako noon eh, pinapanood ko pala kayo nung araw. Marami nagmamahal pala sa Pilipinas. Kaya nga, dito na ako napunta. Sabi ko, oo nga pala. At saka, Pilipino pa rin ako. Kahit na American citizen ako, Pilipino pa rin ako. Ito ko na yun. Dito na ako. Saka kilala na kayo rito eh. Ito, kahit ako noon, pinanunod ko lang kayo nung araw eh. At hindi ko akalain, makakasama ko pala ito si Idol. Makaka-interview ko, makaka-jump ko man lang. Noon pa, nakaka-chat ko ito eh. Gusto ko makaka-jump ka nga eh, di ba? Chat ko, dadaan ako. Kaya tama kanina sa parking lot, ang mukha ang kakit kita. Dali mamukha eh. Hindi, nakikita ko ito lagi kasi siyempre. Lalo na pagka mga tugtugan yung ganyan. Pinapanood ko lahat. Ito pa maganda. At syempre yung pag-i-interview namin, syempre yung dating namin dito. Kasi birthday ng idol natin na si Gary. Katanga natin to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Galing, syempre yung punta namin dito. Kaya pala, sabi niya nga, pasensya na kayo, wala akong handa, broke ako. Eh, walang problema ron, sabi ko, ang importanteng makita namin siya, maka-interview namin siya. Kaya ito, tuwan-tuwa, pati mga kasamahan ko na mga idol sa kanya, hindi akalain, makikita ka namin siya ng personal, ma-interview, makakausap, makikita ng live na magigitara. Maya-maya, patitikim namin kayo ng konting mga tugtugin ni Idol Gary. Medyo kwentuhan muna kami ulit. Ito na napag-usapan natin, no, kung bibigyan ng pagkakataon, ano, na magkasama-sama kayo. Siguro mas maganda, no? Maraming Pinoy pa rin na maghihintay at manunod at tatangkilikin talagang concert niyo pag nagkataon, no? Oh, wala na. Pagkatapos lang itong COVID, sinabi ko na sa pinarakan rito, dapat magkaroon tayo ng celebration. Yung pagkapanalo natin, isang malaking concert. Yeah. Huwag mong kalimutan bigyan ng ticket, ha? Ba, siyempre. Then, sana nga matuloy kasi marami nag-aabang yan. Lalo mga kapwa musikero natin. Na umiidolo sa inyo, nako. Hindi, wala nga kasi happening nga ngayon. Pero buti na lang nga, buti nga. Thank you sa pwede na sa online, di ba? Tug, ganito, ganyan. Pero mas masarap talaga yung mapanood kayo ng live, no? Yung personal. Live talaga. Mas feel ng tao yan eh. Makikita nila yung mga iniidolo nila eh. Nasa harapan nila eh. Iba yung live talaga, no? Iba yung napupusuan kanila eh. Habang nanonood, mas napupusuan kanila. Lalo yung musikang pinaputok nyo na hanggang ngayon, walang kamatayan. Hanggang ngayon, buhay pa rin na pinututugtog kahit saan. Kahit mga banda, hanggang ngayon, yung Tao, Himig Natin, Bonggan, lahat yan. Hindi nakakalimutan i-request ng mga customers yan. Golden years, kasi yung ano na yun, yung bandang early 70s, golden years na. Lahat naman kasi sa Amerika, alam mo, ano pa rin sila, classic rock. Classic rock. Hanggang ngayon. Ganun pa rin. Nakakita kami mga bata,
ibang anak-anak nila nakalagay, Led Zeppelin, yung mga t-shirt mo, kung ano yung puro yung mga luma. Kasi, ewan ko, yun nga yung golden years yan. Andun lumabas yung mga gandang lyrics, mga gandang music. Yun napasama nga kami, sir, blessing, blessed kami, blessed ako talaga na nakasabay ako dun sa ganun. Kahit na ako yung pinakabata sa kanila, nakasama pa rin ako. Pero alam mo, ito kwento ko siya. Nung huli ko ng Vietnam, kasi, doon ko na-realize, sabi ko, ganito, yung music, doon ko na minahal talaga na, gusto ko na, ito na talaga yung buhay ko. Alam mo, sabi ko, pinangarap ko lang yan. Sana, maging rockstar ako. Nung nakita ko si Resty, sa si Wally, Juan de la Cruz, pinayos ko, sabi ko, Lord, mga katating din ako dahil. One day, I will step on that stage with them. Ko lang nga. Pero hindi salita lang yun. Takot lang yun. Kita mo, ngayon naman, I'm still playing guitar. I still practice at least 1 hour a day. Kasi kung hindi, titikas lalo na ngayon, matanda ka na. Titikas talaga yung pero talagang yun yung buhay ko. Para bang, pagka hindi ko nakakalabit, parang malungkot na yung buhay ko. It's like a therapy. Therapeutic talaga. Para bang, yung, wala na akong hanapin pa. Yun lang. Tapos makapag-workout ako ng konti. Tapos makis ko lang si Mrs. Baka magsalo-salo kami ng mga. Yun lang. Kasi alam mo, it's not the money. It's the love eh. It's the contentment. Pagka yung kahit na sabihin nila na ganito lang ako. Pero marami na ako kinit na naging milyonaryo na rin ako. Pero nung milyonaryo ko, hindi rin ako ganun ka-happy. Mas naging happy ako nung wala, nung konti lang. Kasi konti lang pinagsasalo-saluhan niya. Pero maligaya kayo. At magkakadikit kayo. Kasi nung may marami akong pera, magkakaiba rin. Sige, bilhin mo na lang siya. Sige, bilhin mo, alis mo na ako rito. Sige, pasabayaran mo na lang lahat siya. Wala nang dati-rati, yung closeness na mag-usap kami. Isang ibon, tao ay lumilipad. Pangarap ang tanging nais na marating at matupad. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Bakit pa luluha? Bakit mahihirap?
makasalanan